Nagpost ako noong Mother's Day at sinabi ko sa biyenang ko na ang pinakamagandang regalo na ibibigay ko sa kanya ay isusoli ko na ang anak niya. Nagalit ang asawa ko at sinabi niya sa akin na magharap na lang kami sa barangay para dumaan na kami sa tamang proseso. At ang letter sender natin today ay itatago na lang natin sa pangalang Bril at ang kanyang asawa naman ay itatago na lang natin sa pangalang Ron. 10 taon na ang kanilang relasyon bago pa sila naikasal at 16 years na ang kanilang pagsasama sa ngayon. Si Bril ay isang housewife habang si Ron naman ay nagtatrabaho bilang Coast Guard. Meron na din silang isang anak na lalaki ngayon na 5 taon at buntis ngayon si Bril. Pero palagi na lang siyang umiiyak dahil palagi niya na lang nahuhuli ang kanyang asawa na nagloloko kaya nagkakaroon na siya ng depression. Noong panahon na sila ay mag-fiancé pa lang bago pumasok si Ron sa training camp ay nakita na agad ni Bril na gumagawa siya ng dummy account. Nagalit noon si Bril dahil tinanong niya kung ano ba talaga ang purpose nun pero ang sabi lang ni Ron ay gusto niya lang ng privacy. At dahil college pa lang si Bril noon at LDR sila pumunta ng Maynila si Bril para magkasama muna sila ni Ron bago pa siya pumunta ng training camp. Pero nalaman niya lang na may ibang kinakausap si Ron kaya siya gumawa ng dummy account kaya nakipaghiwalay na si Bril sa kanya. Kaya todo suyo naman sa kanya si Ron at pinatawad niya naman agad hanggang sa kinasal na sila at nagkaroon na sila ng isang anak. Ito na ang pangalawang pagkakataon na nahuli niya si Ron na sumali na naman sa isang dating app. Dinownload ni Ron ang isang dating app na naka-auto-connect sa Gmail niya kaya dito na nabasa ni Bril ang convo nila ng isang babae. Naniyaya pala ng babaeng yun si Ron na makipagjugjugan sa kanya at walang pag-aatubiling pumayag naman si Ron. LDR kasi sila noong mga panahon na yon dahil nasa Iloilo si Bril at nagtatrabaho siya bilang isang promodizer. Habang si Ron naman ay na-assign sa Maynila at 2 taong pa lang ang kanilang anak nung panahon na yon. Habang nasa field si Bril ay nabasa niya ang convo nilang dalawa kung saan lugar silang magkikita. Kaya sobrang nanginginig sa galit si Bril at umiiyak dahil niloloko siya ni Ron habang meron na silang anak. Sa sobrang galit ni Bril ay pinost niya sa Facebook ang convo ni Ron at pati na rin ang babae niya para alam niyang nahuli na siya. Pero hindi naman nagtagal ay pinatawad niya ulit si Ron dahil ayaw niya na masira ang kanyang pamilya. At ang pangatlong beses na niloko naman siya ni Ron ay nitong nakaraang taon lang dahil nahulihan niya na naman ito ng panibagong dummy account. Meron na naman chinachat si Ron na isang babae na may asawa na at meron ding 2 anak pero hindi kasal. Wala pa rin plano si Ron na umamin kay Bril hanggang sa nalaman ni Bril na ex-girlfriend pala ni Ron ang babaeng chinachat niya. Kaya sobrang sakit lang para kay Bril na sobrang tagal na siyang niloloko ni Ron ng paulit-ulit hanggang sa ngayon na buntis na naman siya. Kaya nitong nakaraang Mother's Day lang ay nagpost si Bril sa kanyang biyenan na ang pinakamagandang regalo na pwede niyang ibigay ay isoli na ang anak niya. Nagalit sa kanya si Ron at nagkasagutan sila sa wall ng kanyang Facebook at sinabi ni Ron na kukunin niya ang mga anak niya. Pinagalitan naman si Ron ng kanyang pamilya at sinuyo niya na naman si Bril kaya pinatawad niya na naman. Umuwi ng Iloilo si Ron para makausap niya ng personal si Bril habang ang mga bata ay nasa Capiz at ang pamilya niya ang nag-aalaga. Gusto daw buuin ni Ron ang kanyang pamilya dahil ayaw niya daw magaya sa kanya na broken family katulad ng tatay niya. Pero gusto na sana makalaya ni Bril sa ganitong sitwasyon dahil paulit-ulit na lang sila at wala na rin siyang peace of mind. Pero hindi niya alam kung paano ba siya makakapag-file ng legal na kaso dahil wala naman tumutulong sa kanya at wala rin siyang ibang mapupuntahan. Ang balak sana ni Bril ay makapag-abroad na lang at mag-co-parenting na lang sila sa mga bata. Wala naman daw siyang plano na maghanap ng ibang lalaki, ang gusto niya lang ay makabawi siya sa kanyang sarili. Kaya tama daw ba ang naiisipan niyang plano at hanggang dito na lang Ate Charis? At sa tingin ko ay oo ang sagot ko sa tanong mo dahil dapat ipakita mo rin kay Ron na kaya mong mabuhay nang wala siya. Hindi ko naman nilalahat pero may mga boylet kasi na kaya hindi sila takot gumawa ng kasalanan dahil alam mong patatawarin lang sila ulit. Alam mo sender, sobrang solid yung magpatawad ka at magbigay ka ulit ng pagkakataon sa kanya pero dapat may pagbabago. Kumbaga pag pinatawad mo na siya nung una, dapat hindi niya na uulitin. Kaya lang ang nangyari kasi malakas ang loob niya na magloko dahil alam niya na kapag humingi siya ng tawad sa'yo ay patatawarin mo siya dahil alam niyang wala kang ibang pupuntahan. Kaya ang kailangan mo sa ngayon ay lakas ng loob at ipakita mo sa kanya na kaya mong tumayo sa sarili mong mga paa. Ipakita mo sa kanya na kaya mong mabuhay nang wala siya nang sa ganon makaramdam naman siya ng takot na pwede mo siyang iwanan. Malay naman natin, 'di ba? Kapag naramdaman ni Ron na na-reach mo na yung limit mo sa pagpapatawad, baka sakaling magbago pa. Kaya go ako for the abroad.